Sa modernong panahon, instant na ang lahat. Gamit lang ang inyong mga cellphone, instant ang solusyon. Kaya kung nagugutom, maraming choices sa mga food delivery app. Pero alam nyo ba na pati ang pagpapakonsulta sa mga doktor, hindi nyo na rin kailangang pumila ng matagal sa mga ospital. Paano? Sabay-sabay nating alamin. Ilang problema sa healthcare sa bansa ang lalo pang umusbong dahil sa pandemya. Gaya na lang ng hindi sapat na bed sa mga ospital para sa mga pasyente. Dahil sa limited ang mobility, nahirapan ang mga tao na pumunta sa mga ospital para magpakonsulta. Bukod dito, may mga remote places din sa bansa na hindi kayang abutin ng mga doctors o ng healthcare services. Kaya malaking tulong ang pagkakaroon ng telemedicine para sa mga pasyenteng nahihirapan o walang access sa mga healthcare services. What is up? This is Jego with a J. Back with another story of how the UST is bringing science to the people. So, hindi lahat sa inyo may alam na isa rin akong healthcare professional. So, natapos ako ng BS Medical Technology. And isa sa mga problema na napansin ko na hopefully hindi naman kayo nakaka-experience is the access ng ating mga patients o mga tao sa primary healthcare. Lalong-lalo na yung mga tao sa far-flung areas, mga bata, and especially mga elderly na hindi na nila kaya masyado maglakad or kailangan nilang katulong para makapunta sa isang healthcare facility, clinic or ospital. Sa panahon ngayon, alam naman natin lahat na pagkain, damit, sapatos at lahat-lahat na pwede nating mabili o makuha gamit ang ating mga mobile phones. Through online, pwede na tayo mag-search anywhere, anytime. Pabili po. Ano po yun? May pandesal po kayo dyan? Meron po. Magkano po? Pabili nga po ng 10. Okay. Pwede po bang through online ko lang bayaran? Okay po. Okay. Salamat po. Thank you Send po. ko na po ngayon. Okay, send. Sino mag-aakala na pwede na tayong makabili ng pagkain kagaya ng pandesal na to nang walang cash? At hindi lang yan. Pwede pa tayong makabili ng damit, sapatos, even medicine. Well, speaking of medicine, dito naisip ng DOST na ilagay ang medicine o medisina online. Kaya naman dito napanganak ang SeoDoc. Yan ang pupuntahan natin dito sa Makati upang makilala ang mga experts sa likod ng programang ito. Kaya tara! Alright, nandito tayo ngayon sa Makati, specifically sa AIM or Asian Institute of Management upang makausap ang mga experts ng SeoDoc. Kaya let's go! Let's see them. Alright, what is up? We are now blessed with the presence of the great minds behind SeoDoc. We have with us now Sir Noel Del Castillo. We have Ma'am Vanessa Del Castillo and Doc AJ Rosario to talk us through what is SeoDoc. So, Sir, Ma'am, Doc, maraming salamat po for joining us, for your time, and welcoming us po dito sa inyong lugar. So, we're here po basically to know about what is SeoDoc. SeoDoc is a online platform na pwede mo siyang i-access using a web browser or a mobile application. As a patient, kung gusto mo magpa-check sa doctor, pwede kang pumunta sa website namin which is www.seodoc.com and then magbubook ka ng appointment, and then kapag na-accept yung appointment, yung doctor pwede magkonsulta sa iyo online. Pwede rin siya magkonsulta sa iyo on-site kung na-say ang appointment mo is sa clinic. Tapos, mayroon din kaming product para sa mga hospital tsaka sa mga barangay health centers, yung mga LGU. So, kagandahan nun is yung mga services na provide ng mga LGUs na, which is libre, pwede rin i-avail ng mga pasyente. Sa paggamit ng website, wala namang bayad. Pero pagka yung mga doctors, meron silang mga services na may mga bayad. So, pwedeng magbayad yung pasyente through sa system namin, sa app namin. So, nandun na rin yung payment system. Pwede sila magbayad ng like GCash or credit card.
Depende sa gusto nilang gamitin. So, nag-start to, sa personal experience namin. Yung time na 2010, nagkaroon kaming anak. So, lagi kaming nagpapacheck sa doktor for pedia check-up. And yung experience na kailangan maghintay ng 2 oras, tapos kailangan namin bumiyahe. Parang, syempre, diba, tiis-tiis lang. Alam naman natin na pag magpapacheck up tayo sa doktor, kasama talaga yun. Minsan kailangan mo pa mag-leave sa trabaho Naisip namin, subukan kaya natin ayusin to. Kasi ang hirap siyang tiisin Gusto namin siyang solvein para magkaroon naman ng option yung mga tao na pwede na lang mag-book ng appointment para hindi kailangan masyadong matagal maghintay. Or pwede namang mag-online consult na lang, di ba? Para hindi mo kailangan lumabas ng bahay. Tapos nagkaroon na kami ng mga customer. Gaano kalaki yung naging impact mo ng funding nung first kayong humingi sa DOST dito sa CUDOC? Since we're a startup, limited lang talaga yung mga funds namin to develop more on the system, to improve on it. Kaya nung nagkaroon ng opportunity, nag-apply kami when we got accepted. Ayun, okay naman. And yeah, naging successful naman yung project. Malaki kasi kailangan talaga namin ng funding para mag-hire ng mga tao. Tapos yung pag-orient doon sa mga project sites namin. Talagang laking pasasalamat namin sa DOST. Dahil nga, back-to-back yung grant namin. So, ang laking bagay talaga ng DOST sa amin. From startup program, iProtect, yung Balik Scientist. During the program namin sa startup ng DOST, pinagyan nila kami ng training about IP valuation, which is malaking tulong siya para sa aming potential fundraising rounds for us to attract investors. Kaya kami nakakuha pa na isa pang grant kasi since meron na kaming proprietary technology, kailangan na lang namin siyang i-patent. Pero dahil sa DOST, tinuruan nila kami paano gawin, tapos pinondahan pa kami para makakuha namin yung mga ganun. Meron kasi tayo, sir, na wisher na nangangailangan sila ng medical assistance. Kaso lang, sir, dahil medyo advanced na sila in age, hirap na sila maglakad, kailangan na nilang kasama or katulong na para magkaroon or ma-avail ng medical services. So, sir, ano po ba yung pwede yung maitulong or pwedeng ma-reach out dito po sa mga kagaya po ng ating mga wish? So, yung sa mga well-wishers, nako, marami kaming libreng gamot. Tapos yung mga donasyon pa, nagkaroon pa kami ng mga gift packs na bibigay. Parang lumalawak na, hindi lang talaga health sariling tulong na rin na mabibigay natin sa komunidad. Yeah, pwede kami magbigay ng assistance sa mga elderly, lalo na sa Parañaque kasi meron na kami mga programa doon with the barangay health centers. Punta lang sila doon, matutulungan na sila. Okay. So, guys, narinig po natin mismo sa mga heads na nagawa ng CUDOC ang mga pwede po nating makuha at maitulong nila sa inyo at sa ating lahat. Ngayong nalaman at naintindihan na natin ang pinagmulan ng CUDOC, bibisitahin naman natin ang isang barangay kung saan ginagamit ang application na to. Alamin natin kung paano ba nakakatulong ito sa komunidad. Alright guys, nandito tayo ngayon sa isang barangay sa Parañaque. So kanina, nakausap natin ang experts or yung mismong gumawa ng CUDOC. So nalaman natin kung ano nga ba talaga yung purpose at yung gusto nilang ipaabot sa ating mga mamamayan. Kaya ngayon nandito tayo sa Santo Niño, isang barangay sa Parañaque, upang kausapin ang isang nurse na nagtatrabaho sa kanilang barangay health center upang alamin kung ano nga ba ang nagiging benefit at impact ng CUDOC. Kaya tara, hanapin natin siya. Good afternoon po. Good afternoon. Dito po ba yung health center ng Santo Niño? Great. Ma'am, ano po pang nila? My name is Josa. Ma'am Josa. Yeah. Reyes po. Nice to meet you. Ma'am, nabalitaan po kasi namin na ginagamit daw po dito yung CUDOC. Yes. Okay lang po ba na makita po namin kung paano po nyo ginagamit dito? Okay, sure. Come in. Ay, thank you po. So man, yung pong experience sa CUDOC, kamusta naman po yung pag-receive ng mga tao or mga tao po sa mga? Okay naman, napaka-smooth. Mas convenient sa aming mga as health worker. Mas po siya, less sa trabaho. Bakit dati po ba nung walang CUDOC? Ano po ba yung sitwasyon? Actually, sobrang hard. Sobrang hard niya. So, nagkakagulo kami. So, sino yung unahing pasyente? Ngayon, mas na-organize yung pag-consultation namin. So, meron po ba kayong pwedeng ikwento sa amin na specific na nangyari
or natulungan itong See You Doc na talagang pasyenteng nangangailangan? Meron po isang nanay na humingi ng tulong talaga sa true See You Doc talaga siya kasi yung anak niya is nilalagnat, inuubo. Tapos, ayun, parang inano ko po agad siya para makakonekta agad kay Doc. Tapos, doon na po sila na... Bahay po niya. Yes, Okay. doon. Kasi kapitbahay ko lang siya. So, in-offer ko sa kanya yung See You Doc. And then, sabi ko, punta niya tong website na to para agad-agaran kayong makakonsulta ni Doc. Tapos yun, come to come na sila ni Doc na binigyan ng Kasi nakuha po na yan. Nung binigyan yes, mga ilang minuto lang. Siya. So, ayun, nagbigay siya ng mga resetaryo. Pwede po ba namin makita kung paano niyo po ginagawa or ginagamit yung See You Doc? Sure, tara ni. Okay, let's go. Alright, ngayon nandito tayo sa office ni Ma'am Josa kung saan tuturuan niya tayo kung paano nga ba nila ginagamit yung See You Doc dito. Paano niya kinoconnect yung pasyente, yung mga tao dito sa barangay, dun sa mga doctors. Okay, sige. So, eto siya. Ayan. Yung website. Yes, ito yung website, seeyoudoc.com. So, magla-login lang ako as admin. Okay, so as admin siya. So, pasok na tayo. So, pupunta lang ako dito sa portal ko. So, yun the clinic So, portal. basically ganyan po sa lahat ng may See You Doc barangay. Okay. So, dito natin makikita yung patient natin kung sino yung mga pumapasok. Ito, pwede po ba natin i-try na mag-register ako sa phone? Tapos sige natin papasok dyan. Sige, try natin. Okay, so seeyoudoc.com, ito po yung lalabas. I'm using a mobile phone. So magre-register lang po ako, may button dito sa taas. Okay, after mag-register, hanapin lang natin yung health center na pinakamalapit sa inyo. But since nandito tayo ngayon sa Santo Niño sa Parañaque, hinanap natin yung health center nila dito mismo sa See You Doc. At nakita natin siya. After nun, magbubook lang tayo ng appointment sa kanya. So let's see, lalabas siya. There, so ayan na siya. So ano po sa tingin nyo, or ano po yung masasabi nyo sa DOST na gumagawa sila ng mga projects na ganito? Na mismo kayo, nagagamit nyo siya at nakikita nyo yung mismo impact niya sa mga taong nangangailangan talaga. Actually, mas convenient sa amin as a health worker kasi hindi na kami yung masyadong naharap sa tao, lalo na yung risk namin ng pagkakaroon ng sakit, mas nalilesen siya. Ma'am Josa, maraming salamat po for welcoming us and running us through sa See You Doc. Yes. At hopefully po, marami pa tayong matulungan dito sa platform po na to na funded by DOST. And now is the perfect time to meet our wisher. Gaya ng nakararami, problema rin nila ang access sa mga healthcare services. Alamin natin kung paano matutulungan ng See You Doc Analytics ang mga senior citizen na hirap ng kumilos at pumunta sa ospital para magpakonsulta. Oh, kala nyo Anyway, nandito tayo sa isang part ng Santo Niño. Dito pa rin sa Parañaque. So kanina na experience natin, nakausap natin yung mga tao sa barangay healthcare unit nila, no? At nakita natin kung paano ina-operate yung See You Doc na platform. Ngayon naman, hanapin natin yung ating wisher para malaman kung paano nga ba sila matutulungan ng See You Doc na platform. Tara, alam ko nandito lang silang malapit eh. Hanapin natin sila. Okay, ngayon kasama na natin ang ating wisher na si Hana. Hana, kamusta ka? I'm Diego. Nandito kami ngayon para alamin at saka actually ituro sa'yo isa sa mga projects ng DOST. But before that, kamusta ka? Ano bang pinagkakaabalahan mo ngayon? Ngayon po, wala naman po. Since hindi pa naman po nag-uumpisa yung school, yung for college po. So, yun lang, wala naman. So, student ka sa ngayon. Apo. So, wala pang work. So, ngayon bakasyon. Opo. Okay, so sino kasama mo ngayon sa bahay? Yung lolo at lola ko. Lolo at lola mo. So, kayong tatlo lang talaga yung magkakasama. Yes po. Mga may edad na ba sila? Mga ilang taon na ba sila? Yung lola ko po, 76 na. Then si lolo po, mag-76 na din po. 76. Si lolo po talaga, minsan umaalis pa Mhm. para po mag-work. Pero yung trabaho niya po kasi yung pangangalakal po. So, tinutulungan din po siya nung anak niya po. So, everyday pa rin siya nagtatrabaho, Opo, kahit opo. medyo maedad na siya, no? Yung lola mo naman, sa bahay lang siya Opo. talaga. Kasi meron po kaming maliit na tindahan para po pinagkukuhaan ng pang-araw-araw po. Nagastos. Yes. Okay. On a day-to-day basis, kasama mo yung lola at lola mo, except pag yung lola mo lumalabas for work. So,
So, since nasa medyo 70s na sila, kamusta naman yung kalusugan nila? Masasabi ko po ngayon na yung lolo ko po talaga yung mas mahina po kasi sa lola ko. Bakit? Ano bang mga sakit ng Kasi po, lolo mo? high blood po siya, tapos may sakit din po sa puso. High blood, okay. Sakit sa As puso. one time po, hindi lang po siguro isang beses nangyari. Every madaling araw po, bigla na lang po siyang hindi makahinga. Hirap na hirap po. Masakit yung Opo. dibdib. So ngayon, sinasabi mo na meron silang parehong karamdaman, nararamdaman minsan, mga sakit. Ano yung healing mo? Ano yung gusto mong mangyari na magkaroon ka or ma-experience mo para mas matulungan mo pa sila? Yun nga po, yung mas madali po sanang like check up po na mangyari po sa dalawa kung ano. Since sila pong dalawa, meron na po talagang iniinda po. Yung hindi na po talaga kailangan umalis pa ng bahay kasi wala din naman pong may iwan sa kanilang dalawa para po magpaano po ako ng check up. Yun po. Actually, kaya kami nandito, gusto namin sanang ituro sa'yo yung isang funded na project ng DOST, which is yung CUDOC. So, mamaya i-explain ko sa'yo kung paano siya gagamitin para magamit mo siya at matulungan mo pa yung lolo at lola mo. Pero nandyan ba sila? Para makita natin opo. sila? Okay? Malapit lang ba? Apo. Okay. Tara. Alright, what is up guys? Ngayon kasama na natin yung lolo at lola ng ating wisher na si Ana, si Tatay Rodrigo, at saka si Nanay Aurora. Okay, kamusta po kayo? Kamusta po, Tatay? Kamusta po? Kamusta po kayo? Minsan naman. Pwede naman po. Then nakwento po ni Hana po kanina, no, na meron daw pong insidente na sumikip daw po yung dibdib niyo po ata o kayo? Sino po ba? Ilot. Kayo po, oo, madalas po sumisikip yung dibdib. May sakit siya Anong sakit ko ngayon? Buto. Sa puso. Kayo, Nanay Aurora, may mga nararamdaman po ba kayong gano'n? Pagsip ng dibdib, hirap kuminga, Mahirap pumakan. mareho pong lumakad. May masakit na po ba yun? Yung lumaba, arthritis. Diyan ako sa rap na hirap. Pag nagpapacheck up kayo, talagang pupunta pa kayo sa ospital, sa doktor, sa clinic. Meron na ako gamot na yun. Pero paano po pag meron ng paraan na lumapit sa inyo yung doktor nang hindi kayo umaalis sa bahay niyo? Anong masasabi niyo dito? Ang bagay, swerte ko. Maldo kayo. Kasi masasabi niyo na masakit yung paa niyo, yung arthritis niyo, kayo, sa tingin niyo, pag may paraan na kahit hindi na pumunta yung doktor, na makausap niyo siya, masabi niyo yung masakit sa inyo, ano mo kayong magiging epekto nun sa inyo? Luwagay na Hindi nga maghihirap. So, Hana, ngayon na may opportunity tayo na matulungan, na maibigay sa lolo at lola mo, anong na-feel mo? Ano po, sobrang laking tulong po sa amin to. Kasi po, yun nga po, makakatulong po talaga siya kasi mas matitignan na po ng regular yung lolo at lola ko. Ngayon po ituturo ko na yung sinasabi ko po sa inyo kanina na CUDOC. Okay? Gagamit po tayo ng laptop. Teka lang po, kukuha po Magic? No, dami namin gimmick today, no? Okay, gamit pong laptop or cellphone, pwede po kayong mag-access nito pong CUDOC. Ito lang po yung hahanapin nyo sa internet. Ito yung 4 steps na napakadali na susundin mo lang kapag gusto mo magkaroon ng appointment sa doktor. Step number 1, punta tayo sa website, cudoc.com. Number 2, register. At magre-register po kayo as a patient. After mo fill up pa yung information, sign up ka lang. May magsisend sa yung email ng CUDOC para mo-confirm yung email at pwede ka na mag-start. So, naka-register ka na. Number 3, magsiset na tayo ng appointment. Punta ka lang dito sa upper right side, dito sa may 4 na boxes. Kiklik mo lang siya, and then may icon dito na parang bilog, globe, nakalagay get started. Dito tayo sa CUDOC, I'm a patient. Hanapin nyo lang po select clinic, saan ba siya nagki-clinic. So, ang gusto po natin is through video call. So, yun po yung hindi na kayo lalabas sa bahay. Diyan na lang po kayo mismo sa bahay nyo, kakausapin, kukonsultahin nung doktor na gusto ninyo. Ngayon, kayo din po yung magsiset kung kailan nyo gusto magpatingin. Okay? Ganun lang po siya kadali. Ganun lang siya kadali. 4 steps. Okay? Yun po, maraming salamat po. Kasi po, kapag minsan po kapag magpapa-consult po, hindi na po kami pipila kasi meron na pong CUDOC. So, malaking tulong po talaga siya. Kaya maraming salamat po talaga. Maraming salamat po. Ate Rodrigo, sana po magamit niyo yung finan po ng DOST na CUDOC. Tayo din po, Nanay Aurora. At Hana, hopefully, magamit mo siya sa mga check-ups na susunod. Kasi it's free. Nandyan na siya. Madali lang siyang gamitin, madali lang siyang gawin para sa lolo at lola mo.
Sa tulong ng telemedicine na gaya ng CU Doc Analytics, naging mas accessible ang pagpapakonsulta sa mga doktor. Nakatulong din ito sa mga community at healthcare centers na mas maging organized at systematic ang consultation at service ng mga pasyente. May potential din itong matulungan ang mga kababayan natin na nasa remote places na mas matutukan ang kanilang kalusugan. Hey, hey, hey! We have come to the end, unfortunately, of today's story and adventure. So ngayong araw nakita natin at na-witness, na-experience pa natin kung papaano nagkaroon ng impact na naman ng DOST through a funding na binigay nila sa isang project. So ngayon, it's a great opportunity. It was a great view na nadala natin mismo itong technology na to, itong website na to, in their own homes, sa kanilang bakuran mismo. At naituro natin sa kanila kung paano ito gagamitin at hopefully, mai-spread out pa nitong information na to sa kanilang mga kapitbahay. CU Doc is a great example of healthcare at your fingertips. And also, at the comforts of your own home. So yung healthcare nyo is whenever, wherever. And CU Doc is also a great example of how DOST is bringing science to the people. Literally. So, Sek, see you! Mukhang ayos nga itong site na ito. Salamat sa ating mga experts sa ideyang ito. Mas pinadali at mas accessible na ang pagpapakonsulta. Patuloy niyo pong suportahan ang iba't ibang programa at proyekto ng kagawaran at sabay-sabay po tayong umunlad sa tulong ng science. Kung may na-miss kayong episode, pwede niyo itong balikan sa aming mga social media platforms. Ito ang Siyensikat, agham sa aksyon, solusyon sa araw-araw. Dahil ang science is for the people, one DOST for you.